Hello. Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, Philippines. Ay. Ayun, lapit na ulit kami sa garden. Kita niyo agad yung sako. Day 3. Pangatlong araw na natin to. Mag-harvest ulit po tayo ng parsley. Haso, kaya mo na yun, ma? Si Mrs. na lang. Hindi kasi maano na yun, madali. Madali na lang, tsaka asikasuhin ko pa kasi yung binhi po natin patatas dyan. Kailangan i-red bag na para may salansan, para medyo lumuwang dun sa bahay. Sakto rin lang, parang magang uulan ah. Another cloudy morning. Kasi pag mga alas 2, gaaraw na eh. Grabe na yung init eh. Kapag dating minsan, ang mga alas 4, ulan naman. Wala na naman. Yan. Uy, dulas. Nakachinelas po pala ako. Si Mrs. Yan. Kabota. Hugas-hugas tayong pa. Bali, update pala. Buti pala naisip ko, no? Bali, ako be. Pawak muna tong. Pawak muna tong sako. Tabunan tuloy yung camera natin. Ito po yung resibo natin kahapon. Yung per kilo ko. Ano? 825 yung bayad. Bali, 35 kilos minus 2. 33 times 25. 25 ang kuha dito. Di na rin masama. Talagang pang kusina. Nabawasan na ba natin to? Di pa. Nabawasan to. Kaso mamaya ano ako yun. Bawasan mo tig-isa. Dito Yan yun. unahin ko. Papunta doon. O doon ka muna umpisa doon sa dulo. Yan na. Pabawasan ko kasi lahat din ng Punta mo natin ang bodega. dito na to. Yung isang sako dyan na ano. Tapos mamaya pag ano dyan yung plastic. Na merienda. Dali mo na doon. Tara na doon pala. Dalawa din tayo. Tubig. Tubig din, tubig. Kumusta kayo sa ibang lugar? Ganito din kaya klema nila? Oh. Ito. Sibuyas. Baka kay mama to, tatanim niya siguro yan. Ito na, tingnan niyo. Salansan. Buti may red bag. Yan, may red bag na. Red bag natin yan. Ayun yung plastic pala. Yung palit kay mama. Bukas na muna tayo dito ng bintana para lumiwaliwanag. Ayaw kasi hanggang dyan. Dilim tuloy. Ayun. Source of light dito. Solar. Okay lang yan. Importante may ilaw. Red bag ako tsaka mag-aayos ako dito. Para may salansan ng gusto. Bumigay na pala yung isang salamin dito. Lalo na pala. Tulak mo sana. Oo nga eh. Ayan, pahinga lang muna unti. Inom ng tubig tsaka ano na. Mag-red bag na. Aga mo naman nagmerienda mo. Bagay. Walang pinipiling oras ang gutom. Pag tinablan ng gutom, kain. Mas importante may makakain. Akin lang. Tubig. Tayo. Ang magandang magpwesto. Dito para makita mo. Yan sa bungad. Wala din lang si mama. Doon din lang sa garden. Mamayang lunch pa yun dito pupunta. Unahin ko muna yung mga triple X. Para doon ko siguro lalagay yung sa atin dito. Ang tanong, saan yung red bag ko dati? Dito kaya? Ay, hanapin nga natin dito. Ay. Ito pala yung iba. Marami-rami akong red bag dito. Oops. Ilang piraso na ba to?
Dalawa. Isa. Dalawa. Hagis natin dun. Para makita lang. Alam ko may nasa mahigit. Ano ang red bag ko dito. Ha? Baba ka na? Sige, sige. Ingat sila sa'yo. Diyan ka lang din naman sa baba eh. Ayun, baka pwede pa to. Tingnan na lang. 3. Ito. Alam ko kasi marami. Ayun. Yun na. Wala naman kahit pa paano, maiba naman yung vlog natin. Hindi puros harvest ng parsley. Di ba nga? Para maiba yung vlog natin. Tama ko si Mrs. Ayun siya. Pakabilisan, uulan daw. Sabi ni Kuya Kim, uulan. Nandamay pa ng ibang tao. Dito tayo pwesto sa labas. Pagpasensya nyo na medyo maraming langaw kasi yan, sako po ng abono. Di ba? Extra. Mix lang ito. Mix yung isa. Pati rin ito. Hindi na kapag unang sako. Unang kalahating sako pala. Tingnan nyo yung mata niya dun. Uumpisa na. Umpisa ng tumubo. Nag-iisip ako mga kagarden kung iduduritso ko na lang ba dito sa papag or i-red bag ko. Yung sa akin, yung sa triple X. Kasi para minsanan na sana, para less trabaho. Ang kagandahan lang kasi pag ni-red bag natin, pwede nating ilagay muna dyan sa labas para ma-sun green. Kagandahan kasi minsan pag yun, yung parang nasa-sun green siya, is tumitigas yung balat niya. Mahirap din mabulok pag naitanim na natin. Yung parang namunga na, matigas pa rin yung binhi. Parang ganun. Pero pag sa mga ibang binhi, na ibang variety, ginatry ko yun dati. May hindi red bag ako nilagay ko dito sa gilid. Nabulok. Madaling mabulok yung ibang variety. Ito, di naman siguro kasi sabi ni Kuya, i-red bag, mas lalo yung sa kanya na naiwan na extra, i-red bag na lang daw. Pero para pare-parehas na lang, i-red bag na lang natin. Ibali ng doble trabaho, pero at least madali nating maibilad. Kasi pwede nating dito lang o doon, sa may puno doon natin pwedeng ilagay. Sa susunod na araw na medyo maganda yung klema. Ano ba tong spider na to at sa mata ko pa. And umpisa na po natin mag-red bag para matapos na natin to. And titingnan lang po natin yung bulok. Mabilis. Yung sa iba ginagawa nila, diretso na nila, hindi nila tine-check. Ito ibabaw natin para madaling mahalata. Kasi pag yung minsan yung mga ganyan, yung may mga natusok ng panghukay, yun yung kadalasan nabubulok eh. Pero minsan din kasi nagsusurvive, kaya sayang din. Tingnan nyo, pakalaki pa man din. Yun lang natapyasan dun. Kaya hindi rin nabenta ito kasi yun nga may tapyas. Tatanggalin din lang dun sa may trading post yun. Parang maayos naman. Wala namang atang bulok dito. Ito lang mga, ito yung sinasabi ko, target. Gilid lang natin. Yun yung maipa-ibabaw. Ito yung sinasabi ko, maganda pag na-sun green na ganyan.
Pero kung may balak tayong ibenta ito nung hinarvest natin, hindi pwedeng may sun green din, kailangan brown. Tatanggalin din yun doon sa trading post pag nagbenta tayo. Pero kung ano, yung pag may tubo na ibebenta mo na as similya, pwede, wala nang problema. Kung as similya, parang ano, ayun, bilis na nga matapos to, sana nga. Pero maraming sako yan. Okay, unti-unti lang natin. Yan, biglang umambon na mga kagarden. Checka natin. Ma, di ka masyadong nababasa dyan? Buti na lang mahina. Ma, kung ano na lang kaya, ibuhos ko na lang dito. Yung sa atin. Dito sa latagan. Sa papag. Iyon ang i-read bag ko na lang para matulungan kita dito. Para mas mabilis. Kasi alanganin mga kagarden, tingnan nyo. Pakadilim na doon. Ang aga-aga, anong oras na ba yan? Sa radyo? No, alas 8 pa lang mga kagarden. Ganyan yung klima natin. Kaya, yun. Ito nire-read bag ko kanina. Ano na lang natin doon pala. Yung sa akin lang, yung triple X. Yung kay kuya, yun na lang yung read bag para mas mabilis. Ay, mag-ayos tayo dito. Ay. Maganda sana talaga kung i-read bag, kaso nga lang, ganyan naman klima natin. Mamaya na. Ano pa rin, dito muna. Pagis muna natin sa gilid, mamaya na natin. Ayusin ang gusto. Itilag ko ay mamanok aksi na. Ah, sa carried bag pa eh. Ngayon nasapi arbis na eh. 25. Ah, 25. Taman pa din din tracking di problema. Iyan, walisan na pa natin yung sa ibabaw. Mamaya naman sa ilalim. Ayusin na natin to. Lagyan natin ng mga ragas na to yung mga butas dito. Ayun, meron pa pa dito. Meron pa dun. Hanapan nga natin ulit. Kahit dahan-dahan lang, di ba mga kagawin? Tante maayos. Ayun, sakto. Ito, dito na to. Saka maglalagay tayo dun sa gilid dun. Ayun, pwede na. Ito ba pala? Ano ba yung maliit kanina na yun? Tinanggal ko din. Ayun. Tsaka yung palagay tayong harang pag ganon. 2x3, 2x3. Ayun. Kasya ka. Kulang medyo haba-haba ito. Ayan, sakto pala to. Tanggalin yung isa. Ayan, ganyan. Ganun na. Hanap natin kung saan maayos. Yun.
Pwede na tayo magbuhos. Naman pigay sako na mama, upat? Upat ay sako? Pangalawang sako. Puno ba ito? Yan na mga kagarden, oh. Puno na. Kumasya yung 4 na sako. Ito pa yun sa baba. Oh, diba? Bali yung ginagawa po ng iba, yung medyo malalawak po yung ganitong lagayan nila, ginaganyan nila, tinatayo nila ito. Yung sa tubo niya, sa atin hindi na, kasi awakan niya 2 papag lang yung lagayan natin. Kung tutuusin, ano, dapat 4 na ganito para tig isang sako, para medyo manipis sana yung patong. Yung sa atin na to, mga 3, 4 ata na ano, pile ng patatas. Ayun, 1, 2, 3, meron pa 4 na pile. Yan, tsaka hindi na natin tinataas yung ulo niya, matrabaho masyado. Pero at least sinasabi ko lang sa inyo kasi share din yung technique. Pag medyo may malawak kayong papag, pwede ganun gawin nyo. Tsaka sa iba, yung gamit nila, nakita nyo yung kalaangkal dati dun sa baba na kinuha natin ng bini, ginamit nila dito is net. Yung green na yun na ano, yung pang manok, yun yung makapal. Sa atin itong slab, mga pinagtistisan ng pine tree. Maganda rin yung net na yun para may circulation ng hangin sana dito sa ilalim. Pero sa atin okay lang din naman yan, kasi medyo malamig naman dito, tsaka may awang naman yan. Hindi ko sinagad nung inayos ko to dati. Yun, ayusin lang natin para pantay. Dito tayo sa sulok na naman. Yun, para may inaasahan tayo sa susunod. Mga estimate ko dito is mga June, pwede na siguro tayo magtanim ulit. At least may sarili na tayong binhi mga kagarden, hindi na tayo bibili. Ano ba yung makapal dun, ah? Ilagay natin dito. Diyan na. Ayan, okay na siguro to. Bali mamaya, pag hindi gahol sa oras, isprayhan ko to ng insecticide, tsaka lagyan ng net. Sa iba, kung gusto nilang mas mabilis tumubo ito, ginagawa nila sako, or yung sunflower. Alam niyo yung sunflower, puputulin nila yung stem nun, mas malala yung dahon, yun yung pampainit. Ganon ang teknik ng iba. Tsaka nila lalagyan, yung unahan ni pala nilalagay nila yung sunflower mo, nilalagay nila dito, tsaka lalagyan ng sako, net, ganon, para kulob, para mas mabilis tumubo.
Pero sa atin, kahit yung ano na, yung natural. Pero pag nakita natin medyo maganda yung presyo, tsaka natin pagdesisyonan. May kipis-piso ko ba sa kanam din no ka? Ito hindi ba yung natay-tay? Ayaw dumi. Okay, tabi-tabi ka. Kipis-piso kaya. Din na dong stock siya, din inunukam. Lumaga din natay-tay. Ito, duwata. Tumagpas. Bali yan na mga garden. Na-red bag ko. Marami pa. Yun. Tapos may isa pa dito. Kaso ito yung klema natin. Uy! Bumuhos na. Tawagin ko muna si Bakat. Ma! Hindi ka na babasa. Silong ka na lang pag ano. Mamaya ko na isa ako yan. Tuloy na po natin ulit to. Mabuti may payong pala si Mrs. na gamit dun. Yan na yun, red bag po natin na binhi. Bali 12. Pinagtimpla na po tayo dito ng to, Yoda. Tsaka sopa insecticide. Fungicide, insecticide. I-spray na po natin dito sa ating binhing patatas. At least natapos na po yung aming repack doon. So ito naman. I-spray na natin to. Tignan nga po natin kung nag-umpisa ng tumulo. Ayun. Pero ba't doon banda sa may gitna wala pa masyado. Medyo makapal po kasi yung patatas dyan, ilang layers. Sakto i-ilas natin dito sa baba, at least ito muna sa taas para basang-basa. Tsaka maganda rin sa insecticide na to kasi medyo pantaboy sa ano, sa kaibigan daga. Pero pag nag-expose na rin yung baho niya, yun, maatake pa rin, pero pansamantala lang. At least ganyan muna. Yan, okay na. Nalagyan na rin natin ang net. Tsaka nakispray na din natin yung net. Mamaya may mag-comment dyan na parang di lamukin. Hindi naman. Ano lang, pang control lang sa kaibigan na daga. Kaya nga dinaganan ko dun eh. Yun lang yun, parang hindi niya itakbo ng itakbo. Yun. Yung silalim. So yun, okay na yan. Alis na tayo. Punta na tayo dun. Madulas. Nakapaapa. Nakadual. Dual to, dual ng sakyan. Dual. Hawak mo naman yung chines ko, di mama? Run! Ano mga kagad eh? So, dito na po nagtatapos ang aming vlog. Salamat sa pagsama. Sige, thank you. Bukas ulit. Bye-bye!